Kakambal ni Shanks dumating na sa Elbaf. Bali nagumpisa nga itong chapter 1134 sa pagpapatuloy ng last chapter. Kung sa last chapter nga nakita natin ang madamdaming pagtatagpo nila Robin at Saul. Ngayon nga nag-initiate itong si Luffy na magpakilala kay Saul. Dahil nga sa alam ni Luffy yung utang na loob ni Robin kay Saul, sinubukan ngang formal na magpakilala ni Luffy. Pero bigla nga itong pinutol ni Robin at pinakilala siya ng normal lang. Nung makita nga ito ni Saul bigla siyang natawa, since hindi na nga daw kailangan pang magpakilala ni Luffy dahil sa sikat nga daw ito sa buong mundo. Obvious naman ito dahil sa status ngayon ni Luffy bilang emperor. Hanggang sa tinanong na nga ni Saul si Robin kung finally daw ba nakita niya na itong matagal niya nang hinahanap na mga kaibigan. Ang sagot nga ni Robin oo. Finally daw nahanap niya na ang totoong mga kaibigan niya. Kaibigan na handa daw siyang protektahan. Nung marinig nga ito ng buong Straw Hat Pirates nag-umpisa na naman silang maiyak. At dito muli ngang nagpasalamat si Saul sa pag-aaruga ng Straw Hat Pirates kay Robin. Inadress nga rin niya si Luffy specifically at sinabing dati daw siyang miyembro ng Marines. Alam nga daw niya ang lakas ng isang emperor, kaya salamat daw sa pagprotekta kay Robin. Nung marinig nga yun ni Luffy taas noo siyang nakangiti. Hanggang sa bigla na nga lang lumipad etong si Lilith. Tinanong nga niya si Saul kung kilala pa daw ba siya neto. Nagtataka namang nag-isip etong si Saul kung kilala ba niya itong si Lilith. Nireveal nga ni Lilith na siya daw si Vegapunk, pero hindi pa nga rin siya mamukaan ni Saul. Hanggang sa bigla ngang may nilabas na box si Jinbei na pagmamay-ari daw ni Vegapunk. Out of curiosity nga tinanong ni Jinbei si Lilith kung ano daw ba ang laman ng box na to. Ang sinabi nga lang ni Lilith siya daw ang nasa loob neto. Yes guys, clone daw ni Vegapunk ang nasa loob ng box na to. Nung marinig nga ito ng Straw Hat Pirates gulat na gulat sila. Bali nilinaw nga ni Lilith na yung clone daw ni Vegapunk na nasa loob ng box na to yung medyo bata pang Vegapunk, or to be specific yung itsura daw mismo ni Vegapunk 20 years ago. Meaning ito yung Vegapunk na malaki pa yung ulo. Sa ngayon nga daw hindi niya pa ito magagawang ayusin since kulang pa daw siya sa aparatus. Kaya naman ang plano nga daw netong si Lilith bumuo ng laboratory sa Elbaf. Nung marinig nga ito ni Bonnie bigla siyang napatanong kay Lilith na kung maghihintay daw ba siya sa kanya kaya rin daw ba netong maayos yung tatay niyang si Kuma. Ang sagot nga lang ni Lilith oo naman daw. Si Saul nga naguguluhan pa rin kay Lilith, kaya naman tinanong nga niya ito na kung siya daw ba talaga si Vegapunk bakit naging babae daw ito. Mahabang kwento nga raw ito as per Lilith, pero i-explain daw niya ito mamaya. Sa sumunod na panel naman may mga batang giants ngang biglang tinawag si Saul. Tinanong nga nila ito kung pwede na daw ba silang maglaro. Itong assistant naman ni Saul formal na ring nagpakilala kila Luffy. Siya nga daw si Ange, ang assistant ni Saul at isang librarian. Bukod nga daw sa lugar na to bilang library, may school at palaruan nga rin daw dito para sa mga batang giants. At dito inalok na nga ng tour ni Ange itong Straw Hat Pirates sa eskwelahan. Pero bago pa man makasagot ipinakita ngang tumakbo na kaagad itong sila Luffy at Usopp. Excited nga silang i-explore itong lugar na to. Habang naglalakad nga ni-reveal ni Ange na itong eskwelahan daw na to binuksan 20 years ago. Binuksan daw ito ni Saul sa request ng dating hari ng Elbaf. At dito nagpaalam na nga si Saul kila Ange at Gerd, since gusto nga niyang pumunta sa library para itour naman si Robin. Bukod nga kay Robin interesado rin si Chopper na pumunta sa library, since gusto niya ngang malaman kung malalaki daw ba ang mga libro doon. Kaya naman kasama nga sila Bonnie at Lilith apat sila ni Robin na sumama papunta sa library. Sila Luffy naman ipinakitang nakikipaglaro na sa mga batang giants. Hanggang sa
may umiksena ngang tatlong bata at pinigilan itong mga humahabol kila Luffy. Sinabihan nga nilang mga walang galang itong mga batang giants. Si Zoro naman tinawag ng brat itong mga batang giants na to, which is hindi nga ito nagustuhan ng isang bata at sinabing wag daw silang tatawaging brat. Isang misunderstanding pa nga nung akalain ni Usopp na itong mga batang giants na to isinilang para makipaglaban. Hindi nga ito nagustuhan ng mga batang giants at sinabi nila na masama at delikado daw ang pakikipag-away. At sa kalagitnaan nga ng pagtatalo nila laking gulat nila na yung kinatatayuan pala nila in fact nakatawan ng isang giant. Itong giant nga na to may pangalang Ripley. Isa nga daw siyang biology teacher. Kung matatandaan nyo guys narinig na nga natin 2 chapters ago yung pangalan na to. Nabanggit nga siya ng bar owner sa isa ring batang giant. Anyway, nilinaw nga ni Ripley na yung violence, plunder at war tapos na daw yung era na yon para sa mga giants ng Elbaf. Hanggang sa na-recognize nga ni Ripley itong Straw Hat Pirates. Kilala nga niya ang mga ito. At dito biglang ang nag-quote ng wisdom si Ripley na sabi daw ng dating hari nila na si King Herald na imbis daw na makipaglaban makipagkalakaran na lang daw sa ibang nasyon. Nung marinig nga yun ni Usopp nagtataka niyang tinanong kung sino daw ba si King Herald. Ang sagot nga lang ni Ange siya daw ang dating hari ng Elbaf. Pinatay nga daw siya ng anak niya sa pag-aasam ng pansarili netong pangarap. At dahil daw dito hindi daw hinayaan ng Elbaf na mamuno yung anak niya. Kaya naman currently daw walang hari ang Elbaf. Mabalik nga kay Ripley it seems like nakilala niya si Luffy. Tinanong nga niya ito kung bakit hindi daw ito naka white form or bakit hindi daw naka gear 5 form itong si Luffy. Ang sagot nga lang ni Luffy tinatawag daw niya yon bilang freedom form niya. Ni-reveal nga ni Ripley na similar daw yung form ni Luffy sa warrior na meet sa Elbaf. Hanggang sa biglang ang napunta yung scene sa grupo nila Saul. Habang naglalakad nga papasok sa old library kinikwento ni Saul yung naging sitwasyon niya pagtapos ng Ohara incident. Bago nga pumasok ng library winarningan niya si Robin na mag-ingat sa hawak niyang libro. At yes, itong libro nga na hawak-hawak ni Robin bigla na lang lumaki pag-apak niya sa old library. It turns out na yung mga normal na libro pala lumalaki once na nakapasok na sila sa library na to. Dito nga ni-reveal ni Saul na ang mga libro ng Ohara nandito pala lahat sa library na to. Proud na proud nga niyang ipinakita ito kay Robin. Habang manghang-mangha nga naaalala ni Robin si Professor Clover kung gaano rin siya ka-proud sa mga libro na to. Sa sumunod na panel naman biglang ang napunta yung scene sa Underworld, specifically kay Loki. Ipinakita nga na merong kausap si Loki sa isang Denden Mushi Snail. Ang pangalan nga ng kausap na to ni Loki Mosa. So nating fancy naman o mahalagang information. Mukhang nagkakamustahan nga lang itong dalawa na to na para bang matagal na silang magkaibigan, which is totoo naman. Doon magkakilala nga mukhang hindi pa nagkikita ng personal itong dalawa na to since pinoint out nga ito ni Loki. Anyway, sa sumunod na panel nga ipinakita naman yung grupo nila Brogy at Dory na nag-uumpisa ng magkainan at magkasiyahan. Pero sa di kalayuan nga specifically sa kastilyo malapit kila Brogy bigla ngang may black lightning na nag-appear. Later on nga ni-reveal na itong black lightning pala na to in fact na isang black circle star. Similar nga ito sa nakita natin sa pagsasamon sa mga Gorosei. At sa huling panel nga ng chapter na to ni-reveal na yung dalawang dumating pala sa black circle star na to isang babae at isang lalaki. Nakasuot nga sila ng itim na kapa at yung isa nga sa kanila kamukhang kamuka ni Shanks. Yung babae naman may appearance ng similar sa isang ninja. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1134. Bali yung analysis nga para sa chapter na to as usual. Gagawa na lang natin ng separate video since marami ngang pwedeng pag-usapan sa chapter na to. Gaya na lang netong nag-appear na kamuka ni Shanks. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa analysis video na to. Anyway, ayan na nga yung review
natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1134. At sana natripan nyo. So yun lang, peace!